So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung ika-13 aralin na pinamagatan pong ang tunay na disipulo ni Kristo. At ang mga layunin po ng ating pag-aaralan ay una, maunawaan kung ano ang kahulugan ng maging disipulo ni Kristo. At ang ikalawa, makumbinsi na sundin si Jesus sa pagbabautismo sa tubig. Ang tunay na Kristiyano ay kinakikitaan ng pagsunod. Ang sinumang kaisa ni Kristo ay dapat maging tunay na disipulo ni Kristo. Siya ay desididong sumunod sa kanyang halimbawa, mga ipinag-uutos at nakahandang ipamuhay ang kanyang mga turo. So ang unang tanong, ano ang gagawin ni Jesus sa sinumang susunod sa kanya? Titingnan po natin ang kasagutan mula po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 1, mga talatang 17 at 18. Pakinggan niyong mabuti. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Ikalawang tanong, sino ang nakakapakinig sa boses ni Jesus? Ano ang kanilang gagawin matapos itong mapakinggan? Ang sagot po dyan ay makikita natin sa aklat po ng Juan, Kabanatang 10, talatang 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Another question, ano ang inaasahan ng sinumang susunod kay Jesus? Ang kasagutan sa Marcos 8:34. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Another question, ano ang mangyayari sa mga nagnanais iligtas ang kanilang buhay o sa mga nais mawala ito? Ang kasagutan naman po ay sa Marcos, Kabanatang 8, talatang 35, ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Ano ang mas mahalaga? Ang makuha ang lahat ng yaman sa sanlibutan o maligtas ang kanyang o ang ating kaluluwa? Sa Marcos, Kabanatang 8, talatang 36 hanggang 37, nakasulat po, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Another question, ano naman ang mangyayari sa sinumang ikinahihiya si Kristo? Kasagutan po sa Marcos 8:38. Kapag ikinahiya niyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugan na agad ng magiging disipulo ni Kristo. Hindi po ito automatic. Bagamat ito po ang nararapat, hindi ito ang kadalasang nangyayari. Tayo ay nagiging mananampalataya sa oras na tayo ay maniwala kay Jesus. Subalit magiging disipulo lamang tayo ni Kristo kung susundin natin siya. Maaring maniwala tayo pero hindi tayo tagasunod eh. Sapagkat hindi sa tagal ng pagtanggap kay Jesus nasusukat po ang pagiging disipulo ni Kristo. Maaring, halimbawa, kinagawian na natin ang magsimba, subalit maliban na tayo ay maging tagasunod ni Kristo, ay hindi tayo tunay na mga disipulo niya. So ano ba ang tunay na disipulo? Paano nga ba tayo nagiging disipulo ni Kristo? Now, ang mga sumusunod po ay nagbibigay po ng idea kung paano dapat isalarawan ang tunay na disipulo. Una, ang tunay na disipulo po ay pinatawad. Sa unang Pedro chapter 3 verses 11 and 12, mababasa po natin, dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. So, ang tunay na disipulo ay nagsisisi, tumatalikod sa kanyang kasalanan, at tumitigil sa paggawa nito. Kaya tinanggap niya ang kapatawaran ng Diyos. Ipinapasailalim niya ang pamumuno o sa pamumuno ni Jesus ang kanyang buhay at kinikilala si Kristo bilang kanyang pinuno. Now, ang tunay po na disipulo ay, ikalawa, nakatayo sa tamang pundasyon. Sa Colosas chapter 1 verse 23, mababasa natin, pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. At huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig nyo.
Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Ang tunay po na disipulo ay tagasunod or follower. Sa unang Korinto 11:1, nakasulat naman, kaya nga tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang tunay po na disipulo ay nag-aali ng sarili sa layunin po ni Kristo. Kanya pong nililimot ang sariling kagustuhan, pinapasa ng kanyang krus at nagsisikap na sumunod kay Kristo. Dahil sa ipinasakop na niya ang sarili sa pamumuno ni Jesus, sinasanay po niya ang kanyang sarili sa pakikinig at pagsunod sa tinig ni Jesus. Now, ang tunay na disipulo, ikaapat, ay masigasig. Basahin po natin na nakasulat sa aklat po ng Filipos, Kabanatang 3, mga talatang 7 hanggang 8. Pinapahalagan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay makamtan lang si Kristo. At doon po sa aklat ng Roma 12:11 naman, nakasulat, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. So ang tunay po na disipulo, ikalima, ay mabunga. Sa Galatia 5:22 verse 5:22 and 23, atin pong mababasa, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Taglay po ng tunay na disipulo ang bunga ng banal na spirito. Ito po ang katangian ng Panginoong Yesus na nagpapatunay na siya ay naiiba sa mundo. Ang kanya pong buhay ay mabubuting gawa at mabubuting gawa ay mayroon pong malaking impluensya sa iba. Ang tunay po na tagasunod ay nakakapagparami rin ng mga katulad niyang tagasunod ni Jesus. Ang tunay po na disipulo, ika-6, ay nag-aapoy. Doon po sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 1, talatang 8, nakasulat po dito, ngunit pagdating ng banal na spirito sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag niyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. So, ang tunay po na disipulo ay puspos ng banal na spirito. Kung kaya't nakahahawa ang kanyang apoy na makilala at maipakilala si Jesus sa iba. Ang kanyang mensahe ay meron pong pahid o yung tinatawag po na anointing ng Holy Spirit at siya ay nag-aapoy sa layuning maipanumbalik ang mga tao sa Diyos. Now, ang tunay po na disipulo, ikapito na po ito, ay matapat. Doon po sa aklat ng ikatlong 1, verses 3 and 4, nakasulat po, labis akong natuwa nang dumating dito ang ilang mga kapatid at ibinalita sa akin na naging tapat ka sa katotohanan at namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapasaya pa sa akin, kundi ang malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. So inialay ng tunay po na disipulo ang kanyang buhay kay Jesus at pinananatiling nag-aapoy ang kanyang langis hanggang sa muling pagdating ni Kristo. Siya po ay nagpapatuloy ng may pagtsatsaga, lumalayo sa kasalanan at nananatili pong tapat hanggang katapusan. So atin pong sundin si Jesus sa pamamagitan po ng pagbabautismo sa tubig. Hindi ko po alam kung meron pa po sa inyong ilan na hindi pa po nababautismuhan. Now, magkakaroon po tayo ng water baptism, God willing po, sa November. Hahanap po tayo ng magandang araw. Malamang po Sabado yan dahil meron na pong ilan sa ating mga kasamahan ang nagpahayag na magpapabautismo na. Okay, anyway, susundin po si Jesus sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig. Doon po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 28, mga talatang 11 at 20, mababasa po natin, kaya puntahan nyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan nyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ang isa po sa kanyang ipinag-utos bago po siya umakyat sa langit ay ang magbautismo.
ang kanyang mga tagasunod at ituro po ito. Dahil po dito, ang bautismo sa tubig ay isang kautusan na dapat po nating sundin. Pero lagi nating tatandaan, hindi po natin nakukuha ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabautismo. Tanging yan po ay pananampalataya lamang, ano? Yan po ay kaloob lang ng Diyos sa atin. So, ang pagbabautismo po sa tubig ay pagsasalarawan na tayo po ay nakipag-isa kay Kristo. Now, ipinakita po ng bautismo na tayo kasama ni Kristo sa kanyang pagkakapako sa krus, kamatayan at pagkalibing. Doon po sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 4, pakinggan niyo mabuti, nakasulat, sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. So may symbolism po siya. Namatay po si Kristo para sa ating mga kasalanan, kung kaya't namatay rin tayo sa ating mga kasalanan para kay Kristo. Ang pagkakalubog po sa tubig sa pamamagitan po ng bautismo ay sumisimbolo na ang ating pong mga kasalanan, kasama na po ang lahat ng mga kahihiyang dulot po nito, ay kasama na pong nailibing kay Kristo. Kaya doon po sa bautismo ay ipinapahayag natin na ang ating pong lumang pagkatao ay patay na at kasama ng inilibing kay Kristo. Ipinakita rin po nito na tayo po'y kasamang binuhay sa muling pagkabuhay ni Jesus. Basahin po natin ang nakasulat po sa aklat ng Kolosas chapter 2 verse 12. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. Dahil nanalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Sa bautismo ay ipinakilala rin natin na tayo ay kasamang binuhay ni Kristo at nakipagkasundo sa Kanya. Ang atin pong pag-ahon mula po doon sa tubig ay sumisimbolo ng atin pong bagong buhay kay Kristo. Sabi ko nga kanina, symbolism po yon. Ipinakita nito na ating tinatalikuran ang pamumuhay sa kasalanan at tayo ay mamumuhay na masunurin kay Jesus. Ang bautismo po sa tubig ay isang pagpapakita na tayo ay lalayo sa kasalanan at lalakad sa pagsunod kay Kristo habang tayo po ay nabubuhay. Tulad halimbawa po sa isang seremonya sa kasalan kung saan nanunumpa ng pag-ibig ang isa't isa. Tayo man ay nagpapahayag sa publiko ng isang pangako na ating susundin ang kalooban ni Jesus sa ating buhay. Ito ay pagpapakita ng ating katapatan kay Kristo. So pakaintindihin po natin ang mga katotohanan ito ha. Una, tanging mga disipulo lamang ang makakasunod sa dakilang kautusan. Kung atin pong sinasabi na tayo ay nananampalataya kay Kristo, sikapin po nating mahalin siya ng buong puso. Sapagkat hindi ka panipaniwala na sabihin na tayo ay mananampalataya, subalit ayaw naman nating mahalin ng Diyos ng buong puso. Tandaan natin, tanging mga disipulo lamang ang magiging kabahagi sa pagtupad ng dakilang kautusan. Hindi ito magagawa ng mga unbelievers, of course. So maliban po na tayo ay tunay na sumang-ayon sa kahalagahan ng layunin ng pagparito po ni Kristo, hindi po tayo magkakaroon ng pasaning tumulong sa pagsasakatuparan nito. Nangangailangan ng tunay na tagasunod upang maunawaan ang alab po ni Jesus para sa mga naliligaw na kaluluwa. Tandaan po natin, tanging mga disipulo lamang ang makapaghuhubog ng bagong disipulo. Ang atin pong pananampalataya kay Jesus ay magbubunga ng kagustuhang sumunod sa Kanya habang tayo po ay nabubuhay. Sa mga ipinakitang kahulugan, kung ano ang ibig sabihin po ng isang tunay na disipulo, tanong ko po sa inyo, masasabi mo ba na ikaw ay isa na sa mga ito? Isipin mo, halimbawa, ang mga pagbabagong nagaganap ngayon sa iyong buhay. Ngayong inilalagay mo ang iyong sarili bilang isang tunay na disipulo ni Kristo. Alamin mo ang may dudulot ng pagiging isang tunay na disipulo. Isipin mo kung ano ang may dudulot nito sa iyo kung ikaw ay susunod kay Jesus, ganun din kung ikaw ay hindi susunod sa Kanya. Sa oras po na malaman mo na ang pagsunod kay Jesus ay higit na mahalaga kaysa anumang kapalit po nito, gawin mong pangunahing layunin ang sumunod sa Kanya habang ikay nabubuhay. Dahil po sa nais mong ipahayag ang iyong pagpapasakop kay Jesus, ang pagtalikod po sa kasalanan at ang pagsunod po sa Kanya bilang Panginoon, sikapin mong mabautismuhan agad sa tubig. Kung hindi ka pa nababautismuhan pero alam naman po natin na yung ibang nagpabautismo na noon, mga nakaraang panahon o taon, ay pinili pa rin na magpabautismo ulit. Dahil sa kanilang palagay, yung pagpapabautismo nila before ay hindi pa talaga buo ang kanilang loob. Ano po? Kaya nagpabautismo ulit. Pwede natin gawin yon kung talaga bang alam natin na tayo po ay hindi pa talaga hinog noon
Talagang tumulad lang tayo sa mga kasamahan natin. Nahihiya tayo na sila'y nagpabautismo, tayo naman ay hindi. So magpabautismo uli po tayo. Sikapin mong makita ang kanyang katangian ni Jesus, prinsipyo, yung alab, at yung kanyang layunin sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Tulad halimbawa ng pamilya o pag-aaral kung ikaw ay isang estudyante, trabaho kung ikaw ay nagtatrabaho, sa iyong relasyon at iba pa. Pakaisipin mo na ang pagsunod kay Jesus ay isang malaking pribileyo. Ibahagi mo ang kagalakang ito sa iyong kakilala at himukin mo sila na tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ayanyahan mo sila na sumunod din katulad mo at maging disipulo rin ni Jesus. Amen po ba? So doon po nagwawakas ang ating pong pag-aaral ba? Dumami na tayo. Glory to God. So tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, salamat po ng maraming maraming Panginoon sa iyong pag-ibig sa amin at kami po'y pinili mo bilang iyong mga tunay na disipulo. May pamuhay nga po nawa namin ito. Nais po namin mabigyan ka ng pinakamataas na parangal at pagluluwalhati. Nais namin malugod ka sa aming mga buhay. At ipinagpapasalamat po namin ang pribileyong ito na kami po'y makapaglingkod sa iyo. Nawa po, ma-realize namin na tunay ngang nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya po, Lord God, here we are, just send us, my Lord. Gawin mo po kami, Panginoong, iyong mga instrumento para po makakilala ang maraming mga tao sa amin pong paligid. At nang sa ganun, Panginoon, maidagdag sila ang kanilang mga kaluluwa sa aanihin. Salamat po, Panginoon, ng maraming marami. Continue, Lord God, to be with us as you have promised, my Lord, that you will be with us until the end of the age. We bless you, my Lord. Bless all these people, O God, na nakapakinig po ng iyong salita. Maraming maraming salamat po, Ama. At sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen and amen. Glory to God. Maraming maraming salamat po mga kapatid. At Lord, samahan mo rin po kami, Panginoon, sa amin pong maikling pagmimiting ngayon pong gabi. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.